Ang Malolos, Bulacan ay isang lugar na puno ng buhay at kasaysayan. Sa vlog na ito, ating alamin ang mga kwento ng nakaraan at kasalukuyan ng lungsod na ito at tuklasin ang mga bagay na nagpapakilala rito. Tayo rin ay maglalakbay patungo sa ilang mga low-lying barangays ng Bulacan, kung saan ang baha ay isang pangkaraniwang problema tuwing mataas ang tubig o high tide. Ating alamin ang mga kwento ng mga residente na nakatira sa mga mabababang lugar at tunghayan ang mga pagsisikap nila na makabangon mula sa baha. Pero tuloy pa rin ang hanap buhay ng ating mga kababayan dito. Maganda ngayon ang panahon at narito tayo sa bayan ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Samahan niyo ako sa ating adventure dito sa mga kabayanan ng Bulacan. Medyo naulan-ulan ngayon dito mga kaibigan. Umalis tayo ng Pangasinan na maganda at maliwalas ang panahon. Narito tayo ngayon mga kaibigan sa Baraswayan Church dito mismo sa Malolos, Bulacan, na kung saan ang church na ito ay naging bahagi pa ng kasaysayan ng Pilipinas dahil nagkaroon ng pagpupulong dito noong panahon ni Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Pilipinas. At mismo sa area na ito nagkaroon ng pagpupulong at pagbabalangkas ng Kongreso. At sa mismong area na ito, kasama ang bantayog ni Emilio Aguinaldo, ay narito ang facts na mababasa natin tungkol sa bantayog na ito. Dito talaga mo malalaman ang kauna-unang istorya ng Pilipinas nung naitatag ang unang Republika ng Pilipinas. Kaya kung kayo mahilig kayo sa story, sama kayo sa amin. Marami kayong matututunan sa amin. Ayan, napakaganda talaga ng magbalik sa mga landmark na kung saan bahagi ng kasaysayan mismo may kinalaman sa bansang Pilipinas. Sir, thank you po. Alright, so ngayon naman mga kaibigan ay dadalhin tayo ni Sir Francie. Siya nga pala, Sir Francie Adventure, ang ating kasama, ang siyang nagli-lead sa atin sa ating adventure dito sa Bulacan. Alright, isa sa mahalagang parte ng kasaysayan mga kaibigan ay yung mga lumang mansyon na makikita natin dito mismo Casa Real Shrine. Ayon mismo sa kasaysayan, itong mismong museo na ito mga kaibigan ay pinatayo ito, una yari ito sa kawayan hanggang sa naging yari ng bato at pinaganda lalo. Kaya hanggang ngayon ay napipreserve naman ang mismong museo na ito mga kaibigan. Free admission to mga kaibigan. Sila ay tumatanggap ng mga visitors mula 9 AM to 4 PM Tuesday to Sunday. So ibig sabihin wala silang Monday. Isa sa magandang mapasyalan talaga itong mismong bayan ng Malolos ng Bulacan. Dahil maliban sa may mga nakapreserve pa dito ng mga lumang mansyon o bahay, ay naging parte pa ito ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito pala yung unang bato ng bantayog ng Republika ng Pilipinas. Dito mismo sa area na ito, sa kaloob-looban ng Malolos, Bulacan, makikita. Ngayon naman mga kaibigan ay ipapasyal tayo ni Brother Francie sa mga lumang mansyon sa bayang ito at tingnan natin ang mga lumang mansyon dito. Hindi lang pala sa vegan, yung may mga lumang bahay na historical, no? Kahit saan naman talaga ng bayan, at depende na lang yan kung na-preserve pa ba ito o hindi na. Mga kaibigan, itong bahay pala mismo na ito ay tinirahan mismo ng mga dalaga na yon, na kung saan doon inspired ang panulat na ginawa ni Jose Rizal na ang pamagat ay sa mga kababayang dalaga sa Malolos.
pansin ko lang mga kaibigan, tayo ay paalis na at papunta tayo sa mga iba pang areas mismo dito sa Malolos, Bulacan. Itong bahay na ito, binabaha na mga kaibigan, no? Ibig sabihin, siyempre, lumang-luma naman na yung bahay na yan. Naitayo yan na hindi talaga ganyan. Pero ngayon, dahil nga palubog ang lupa, lalong-lalo dito sa probinsya ng Bulacan, ang bilis ng pagbaba ng mga lupa dito mismo, lalo yung mga coastal areas. Grabe, nakakatuwa mga kaibigan. Kaliwa, kanan, mga lumang bahay dito mismo sa Santo Niño. Andito pala yung mga lumang bahay pa, no? Samantalang sa mga ibang lugar wala na itong mga ganito. Pero tingnan nyo, tahanan ni Dr. Luis Santos. O yan, tahanan daw yan ni Dr. Luis Santos. Grabe, galing, oh. Mga luma mga kaibigan. Napakagaganda ng mga bahay noon, no? Para kang, pag dumaan ka dito, para kang bumabalik sa lumang panahon. Mga makasaysayang lugar. Pero sa kabila din naman nun ay ito, nagkalat din ng mga basura. Yung ibang area ay lumulubog na. I mean, dahil sa tambak ng tambak dito sa kalsada, dahil nga binabaha nga siguro, yan, unti-unti ring nawawala, unti-unti ring lumulubog baga. Makikita nyo yung mga kanal, talagang sagad-sagaran na rin, kunting ulan lang talagang babahain na, no? Ayan, papunta na tayo ng bayan ng Bulacan mga kaibigan. Maganda rin ang ginagawa ng government dito mismo kasi talagang naghahakot sila ng basura. Malaking tulong yan mga kaibigan para maiwasan yung ganitong sitwasyon, no? Baha na sa ibabaw ng mismong kanal. Dito sa Barangay Atlag, mismong sa entrance ng Barangay Atlag mga kaibigan, makikita natin dito, mataas yung tulay, tapos yung tubig. Kung papansinin natin yung mga kabahayan dito mismo kaliwat kanan ng ilog ay talagang apektado na mga kaibigan. Hindi pa ho talaga umapaw ng lubusan yan. Paano na lang kaya kapag may bagyo, talagang aapaw yan at kawawa talaga yung mga kabahayan. Sa ngayon pa, kikita natin sa bawat gilid lubog na sa baha yung mga kabahayan. Pero mabuti na lang at merong mga ginagawa ang gobyerno mismo sa area na ito. Kung papansin niyo sa right side, may dike na talaga dyan. Dahil pansin natin na mas mababa yung sa kanang bahagi. Ngunit dito, siguro kasama yan sa magiging project na lalagyan din ng dike. Nang sa gayon ay makatulong din sa mga taga rito na hindi naman ho talaga sila babahain. Ang pinagtataka ko, yung tubig galing doon, dagat ho yan Tama ba? Dagat, tapos papunta ng dito sa kabila. Hindi naman ho dagat dito. Ibig sabihin, yung high tide, yan pansinin nyo, pabalik. Dahil mga kaibigan, mabilis na ang pag-agos ng tubig at high tide na nga, tayo ay pupunta na sa next na destination natin para makatawid pa tayo at kayanin ng mga motor natin na tumawid sa mga baha. Pansin ko dito mga kaibigan, maraming mga nagbibenta ng tahong at saka talaba. Kagandahan din naman ng area na ito, marami kang mapagbibilhan ng mga yamang dagat tulad ng isda at mga shells tulad ng tahong at saka talaba. Sa aking pananaw mga kaibigan, kaya napapansin natin na medyo buwabalik yung tubig galing dagat papunta sa kalupaan. Ibig sabihin talagang below sea level na talaga itong karamihan sa mga low-lying areas dito sa probinsya ng Bulacan, yung mga coastal areas. Marami palang palaisdaan dito din, kaliwat kanan. Ayan, may mga namimingwit tayong napapansin dito sa bandang kanan. So ibig sabihin walang fish pond dyan and that is public. Okay, ito pala yung Barangay Mambog. Paano mga kaibigan, puspusan ang paggawa ng mega dike na malaking tulong ito para sa mga kababayan natin dito mismo sa barangay.
Mga kaibigan, tayo ngayon ay narito na sa bayan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Para lang talaga ma-address yung lumalalang sitwasyon na kapag umuulan daw, ayon sa mga residente na tanong natin dito, ay binabaha daw talaga ito at hirap dumaan. So ito ang ginagawa ng ating gobyerno, pinapataasan ang kalsada. Maganda para makikinabang talaga yung mga taga rito mismo. At syempre, kakibat din naman yan, kailangan din talaga na magtaas yung bawat gilid, yung mga kabahayan, para hindi rin talaga maabot ng tubig, lalo kapag ganitong tagulan. At ito naman mismo mga kaibigan ang bantayog ni Marcelo S. Del Pilar bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan, at siya mismo ay pinanganak dito sa mismong bayan ng Bulacan. Ito naman mga kaibigan ang bantayog ni Gregorio Del Pilar, ang pinaka batang general na lumaban at kilala sa pakikipaglaban niya sa Pasong Tirad. At di kalayuan mula sa kanyang bantayog ay makikita natin yung lumang bahay. Habang tayo ay dumadaan dito sa mismong bayan ng Bulacan, kapansin-pansin mga kaibigan yung mga lumang bahay. Maganda at napipreserve pa ang ilan sa mga kabahayan dito. Napaka-prominente or napaka-historic talaga ng bayan na ito sa Bulacan mga kaibigan, dahil merong kontribusyon yung mga kababayan natin at mga bayani na dito nagmula mismo sa bayan ng Bulacan. Bago kasi nailipat sa bayan ng Malolos ang Kapitolyo mga kaibigan, ay dito muna naitatag sa mismong bayan ng Bulacan ang pinakasentro ng komersyo. Mula roon sa bayan mga kaibigan, tayo ngayon ay papunta sa mga barangay dito sa parte ng bayan ng Bulacan na unti-unting nalulubog na sa baha. At talagang ang ilan sa mga barangay dito, ayon sa ating mga nabalitaan, ay talagang lumubog na, partikular sa barangay Taliptip. Kung titingnan niyo kaliwa kanan, talagang nag-adjust na rin yung mga kabahayan dito. Talagang tumaas na rin sila or nagtaas na rin sila. Pero kahit papano na laging binabaha, kagaya niya no, may baha, ganun pa rin. I mean, magaganda ang mga kabahayan. Yun lang napapansin ko dito Hindi siya mukhang squatter tingnan kahit papano. Kumbaga hindi mo rin mahalata sa mga tao dito na, sa mga bahay dito, na sila pala ay lubog na sa baha. Pagka inisa-isa mo talaga tingnan yung bawat kalye, kanto, yung maliliit na eskineta, makikita mo mga kaibigan, baha na Gaya nito, sampulan natin. Ito, ayan doon sa dulo medyo lubog na rin sa baha. Kahit na ganun ang nangyayari sa atin, na binabaha yung karamihan sa mga kababayan natin dito mismo sa lugar na ito, tinagurian pa rin tayong resilient in the sense na kahit na dumaranas tayo ng mga ganyang problema, nakikita pa rin sa ating mga mukha yung ngiti sa kabila ng mga problemang yan. At dahil high tide ngayon mga kaibigan, expected na talaga namin na ganito ang madadaanan natin. Dadanas tayo, tatawid tayo ng baha. Ang problema lang nito, kung
kayang tumawid ang ating mga motor. Yan o, expect ganyan na ang mga sasakyan na dito ang nag-adjust. Binabaha nga naman na kasi. Yan, lalim na dito. Pakiramdaman muna kung may tatawid na motor. Ayun, tumawid na si Brother Franz. Sundan ko na. Huwag sanang pasukin, no? Eh ako na may tiwala, mataas naman tong motor. Grabe, no? Lalim, mga kaibigan. Oh, lalim ng tubig. Uy, matay pa. Wala, stick ka. Ha? Ewan ko nga eh. Spark plug lang to, nabasa. Inabot yung spark plug natin. Tinalo pa yung automatic. Spark plug lang yan. Nabasa. Ayan o. May tumirik yung tricycle sa gitna. Pero okay naman yung sa atin. Nabasa kasi yung swako ng spark plug ko. Kaya namatay. Taas na ng baha rito, mga kaibigan. High tide kasi. Ayan o, pag pinansin natin yan, yung tubig kakataas lang. Kasi nga high tide ngayon. At naabutan tayo ng high tide. Hanggang dito naman kasi yung tubig kanina. Yan o, basa hanggang dito. Mahalaga lang naman di aabot dito dahil ito humihigop ng tubig eh. Ngayon minsan mamamatay kapag nabasa ito. Lalo pagka grounded na yung swako natin, napapasok ng tubig, mamamatay talaga ang motor. At ang masama doon, tubig alat yung nakabasa, no? Mahirap dito talaga pag nalunod ka kasi tubig alat yung babasa ng motor mo eh. Yung tabang okay pa eh. Ayan, ito na naman. Meron na naman tayong malalim na tatawirin dito. Ano bro? Dadasal nga ako eh. Nakikiramdam lang tayo dito, mga kaibigan. Dahil malalim na yung baha. Yan, susubukan nating tawirin. Ang masama pa dito, alat kasi yan, hindi tabang. Pero yan, may mga automatic. Tayo pa kaya na kaso itong motor ko parang ayaw nang lumaban. Dandahanin lang natin, mga kaibigan. Grabe yung sinapit ng mga kababayan natin dito, no? Ako, wag lang sanang hihinto, babasa yung boots natin. Mahirap pag nahinto eh. Ayan, basta mababaw lang naman yan. Ayan o, wag mo lang bilisan talaga, no? Para hindi aakyat yung tubig. Siyempre, ang expert dyan, mga lokal. Kung saan dumadaan yung mga lokal, doon tayo. Biruin mo kung ito araw-araw, mga kaibigan, na dinadanas ng mga taga rito, sila nang nag-adjust. Tingnan nyo naman yung kanilang mga tura-tura, oh. Ang taas. Saka parte na talaga to ng buhay ng mga taga rito, lalong lalo kung ganitong tagulan.
Dito yung ano, parte na pressurize yung tubig. May pressure na yung tubig dito sa part na to. Lakas oh. Lakas ng pressure. Pero tuloy pa rin ang hanap buhay ng ating mga kababayan dito. Galing. Umapaw na katubigan ng mga palaisdaan. Galing. Tingnan nyo yung bahay na yan mga kaibigan. Mga kababayan natin dito talaga ayan, buti rito't mataas naman na. Maganda rin na napansin natin dito, patuloy ang pagkakilos ng gobyerno sa pamamagitan ng mga projects sa pagpapataas ng mga kalsada para maging kapaki-pakinabang pa rin sa mamamayan dito at ma-reach out itong bayan na ito at tuloy pa rin ang komersyo papunta doon sa bayan ng Bulacan. Kumusta ang motor, bro? Ha? Kamusta yung rin to? Si Aaron lang malakas. Siyempre pag malakas yung driver, malakas din yung motor. Nasa na lang loob ng laban yan Ayan, tambak naman ng basura. Tataas na rin ang mga bahay dito. Ayan, may tubig galing sa itaas. Yung ibang mga bahay, napapansin ko din, yung mga mabababa, meron silang sariling pumping para mailabas yung tubig mula sa pagkakalubog. Ang Bulacan ay nakararanas ng mataas na antas ng land subsidence na may bilis na 109 mm bawat taon, ayon sa isang pag-aaral ng University of the Philippines Diliman College of Science or UPDCS at UP Resilience Institute Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ang pag-aaral na ito ay tumagal mula 2014 hanggang 2020. Ang mga lugar sa Bulacan na may pinakamataas na antas ng land subsidence ay kinabibilangan ng Giginto, Bulacan at Balagtas. Ang mga pangunahing sanhi ng land subsidence sa Bulacan ay labis na paggamit ng tubig sa ilalim ng lupa dahil sa industrial at agricultural activities, mabilis na urbanisasyon na nagre-resulta sa pagtaas ng demand para sa tubig at lupa, tectonic motion na nagdudulot ng pagbabago sa estruktura ng lupa, at natural compaction ng sediments na nagdudulot ng paglubog ng lupa. Ang land subsidence sa Bulacan ay nagdudulot ng mga problema tulad ng pagbaha, lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat, pagsisira ng infrastruktura dahil sa paglubog ng lupa, at pagkawala ng produktibidad ng agrikultura dahil sa paglubog ng lupa at pagbabago sa estruktura ng lupa. Tayo pala ngayon mga kaibigan, nandito na sa Barangay Taliptip. Galing tayo kanina sa Barangay Perez, Taliptip, Bulacan. And pansin natin dito na napakaraming mga kabahayan na lubog na talaga sa baha. At maging ang iba pang lalo yung mga kalsada, lalo dito mga kaibigan, kasi papansin natin, ewan ko lang kung may dike dito, kung may dike man, talagang inapawan na ng tubig. At mula rito sa ating kinatatayuan, makikita na natin o tanaw na natin yung mismong Philippine Arena. Kung papansin niyo mga kaibigan, ang bilis ng daloy ng tubig pabalik dahil nga high tide. Biruin mo yan, imbis na ang tubig ay galing sa kabundukan, sa kalupaan, pababa, papunta ng karagatan. Pero dito baliktad mga kaibigan. At ang masama pa niyan, ang bilis ng agos. Ayan o, tingnan nyo naman ang agos na yan.
mula dagat paakyat, no? At meron pang bahay doon, no? Naka-slant na, nakahirig na. At meron din namang bahay doon na talagang nilisan na dahil nga talagang kinainan ng tubig. Dati raw, ang mga lupain yan ay palaisdaan at noon pa may ilang bahagi na palayan. Agricultural land yan. Pero ngayon, inaabot na ng tubig ay naging palaisdaan na lang. At yung iba nga hindi na rin nagiging kapaki-pakinabang, nilisan na rin, hindi na rin siya practical na gawing palaisdaan dahil sa taas ng tubig nakakawala yung mga isda. So kunti na lang actually ang makikita nating mga palaisdaan dyan. Mula rito mga kaibigan ay tanaw din naman natin ang reclamation na area ginagawang New Manila International Airport. At hanggang dito na lamang mula rito sa Barangay Taliptip, Bulacan ay kami po nagpapaalam sa inyo. Thank you sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po nating adventure.